So good morning mga kapigi. So for today's video ay magpupurga tayo nitong ating 14 heads na fattener. So ito po ay ang ating ikabatch 16 na fattener. So ngayon po nagpupurga tayo early in the morning para po gutom pa po itong mga baboy natin. So ngayon hindi pa po natin sila pinakain kasi hahaluan natin ng powder na pamurga ang kanilang feed. So pag ganitong mga edad po nila, hindi na po tayo nagpupurga gamit ang injectable. Kasi nga po, ayaw natin na nai-stress sila. So, tara po at i-prepare natin yung ating pamurga. Ito ang gamit nating pamurga mga kapigi, ang ivermectin powder. So, ito ang pamurga of choice ko kasi nga, hindi ito nalalasahan ng ating mga baboy. So, kahit na magpurga tayo sa kanila, inuubos nila yung feeds na may pamurga. Compare natin sa ibang brand na medyo may lasa siguro. Kaya minsan nasasayang lang din kasi hindi nila kinakain. So ang dosage nito mga kapigi, ito ay 5 grams sa isang sachet and 0.3% ang agmectin. So ang dosage nito mga kapigi ay depende sa kilo ng ating mga baboy. So ang estimate kilo natin doon sa mga baboy natin ay 26 to 30 kilograms. So mayroon na nga doon mga lumampas na siguro ng 31 kilograms. Kaya sa mga biik na ipupurgahin natin, magbibigay tayo ng 4 na sachet. So 4 pigs per sachet. Tara, at i-prepare na natin. Nalagay na natin kanina yung dalawa, then ito naman yung another 2 sachet. So, 4 sachets po ang linigay natin. So, ang gagawin natin dito ay tutunawin lang muna natin sa tubig. Ayan mga kapigi. So, tunawin lang muna natin to ng husto para mamaya pag naglagay tayo ng feeds ay maihalo ito ng mabuti doon sa ating feeds. So, medyo dagdagan natin to kasi maglalagay tayo ng feeds and 14 heads po yung papakainin natin. Dapat i-make sure natin na lahat sila makakakain ng feeds na may pamurga. Next step mga kapigi ay maglagay na tayo ng feeds dito sa ating tubig na may pamurga. So medyo dami-damihan natin ng konti yung feeds kasi nga madami silang kakain. So dapat kasi lahat sila makakain kapag nagpupurga tayo. Ayan, medyo madami-dami yan. Then, at saka natin haluin itong feeds. So, pwede na natin itong kamayin mga kapigi. Para mahalo natin ng mabuti itong pamurga. So, ayan, hintayin na lang natin itong matunaw itong feeds. Then, mamaya, saka na natin ito ipapakain. At habang naghihintay nga tayo mga kapigi na matunaw yung feeds na may kasamang pamurga, ay dinala na muna natin itong ating boar na si Daddy George dito sa ating gestating pen. Kasi nga po, mayroon tayong isang inahin na naglalandi na. Actually po, itong inahin na to ay nag-reheat po siya kasi nga po, nung unang pagpasakbat natin sa kanya ay hindi siya masyadong napuruhan. At nagkaroon din po siya na maraming sugat-sugat sa katawan dahil nga po itong si Daddy George ay medyo na-excite yata kasi matagal siyang hindi nakapagpanligaw sa babaeng baboy. Ayan mga kapigi, standing hit na si Jade. Ayan o, kung makikita nyo, nagre-respond siya kay George, ang boar namin. Ayan, tunaw na mga kapigi. So, i-mix pa natin ulit for the last time. Ayan. Sibigay na natin to sa ating mga baboy. Kasi mga gutom na yun eh. Sigurado gutom na yun sila. Last kasi natin silang pinakain ngayon. Kasi nga magpupurga tayo. So, inuna na muna natin yung mga inahin, tapos yung ibang mga fatteners. So, ayan. Pwede na to. Bigay na natin.
Hi! Gutom na. Gutom na sila mga kapigi. So magbigay na tayo ng pagkain, no? Ayan na, oh. Gutom na. So mga kapigi, pakainin na natin sila. Kain na, kain, kain, kain. Dito, dik. Dito, dik, dik. Dito sa dulo, oh, madami. So, dapat mga kapigi, evenly distributed yung pamurgang ibibigay natin, yung feeds na may pamurga. Para yan lahat sila makakain. So, yung may mga konting feeds, yan, lagyan pa natin. Ito, konti pa. Kain na, dik-dik! Kain na, dik! So, yan mga kapigi, kung makikita nyo, di ba? Kinakain talaga nila yung feeds na may pamurgang ivermectin. So, hindi nila sinasayang. So, ayan, mamaya, ubusin talaga yan nila. So, ibig sabihin, hindi nila nalalasahan yung pait or yung ibang lasa ng pamurga. So, itong ivermectin powder, mga kapigi, meron tong instruction na i-repeat natin siya after 14 days. So, after 14 days, uulitin natin yung pagpurga sa kanila. Psst, away pa sila. Oh, gutom na. Then, mamaya, saka natin, pag naubos na to lahat, saka natin to bibigyan ng additional feeds na. So, dry feeding po kami, mga kapigi. Kasi itong konti lang to eh. Mga 2.5 kilos lang tong feeds. So, kulang to. Usually, nakakaubos na kasi sila ng 8 to 8.5 kilos sa umaga. Then, sa hapon din ganon. Then, sa tanghali, 4 to 4.5 kilos yung nauubos nila. So, ayan. Meron po tayo iba't ibang pamamaraan ng pagpupurga, mga kapigi. So, wag na wag po kayong malilito. Meron po kasing mga katulad ko na magbababoy na nagpupurga sila once a month. Meron din naman po na every shifting ng feeds or every pagpapalit ng feeds, saka sila nagpupurga. So, ako naman po, ang pamamaraan ko naman po dito sa aming baboyan ay nakadepende po kung anong brand ng pamurga ang gagamitin ko. And aside from that, nakadepende po din po yan kung injectable ba or powder yung gagamitin ko. Kasi po kung ivermectin injectable yung gagamitin ko, ang pagbibigay ko po niyan ay once a month or every month. Kung ivermectin powder naman po yung gagamitin ko, kung for example, nagbigay ako ngayon, inuulit ko po yan after 14 days. So, bakit po inuulit ko after 14 days? Kasi po, yun po kasi yung naka-indicate dun mismo sa label ng ivermectin powder. So, may instruction po doon na kapag nagpurga ka po ngayon, after 14 days, kailangan mo siyang ulitin. So, bakit po? Wala po siyang explanation doon sa likod ng sachet, pero based lang sa aking own knowledge, kasi po, ang parasites po kasi, or mga bulate, mga kapigi, ay nangingitlog po yan sila. So, kung nagpurga tayo ngayon, ang matatarget po niyan or mapapatay po ng pamurga ay yung kasalukuyang buhay na nasa bulate stage or nasa parasite stage. Pero yung mga itlog po nila, hindi po yun matatamaan nung pamurga.
So, kailangan po ma-hatch or mapisa muna yung itlog para maging effective yung pamurga sa kanila. And usually po, after 14 days, napipisa po yung itlog ng mga bulate. So, ang nangyayari po niyan, kapag inulit po natin yung pagpurga ng ivermectin powder, after 14 days, yung mga bagong pisa po na bulate, ay sila naman po yung sunod na tatamaan or maapektuhan nung pamurga natin. So, in that case mga kapigi, ay masisimot talaga yung mga bulate doon sa katawan ng ating baboy. Then after nyan, mag-aantay na naman ako ng 1 buwan ulit bago purgahin ulit sila gamit ang ivermectin powder. So, medyo hassle lang siya mga kapigi and medyo magastos kasi nga ilang beses tayo nag-uulit magpurga. Pero okay lang yan kasi para sure tayo na lahat ng bulate sa katawan nila ay mamatay talaga. Kasi po, ang mga bulate ay sila po talaga yung number 1 na kaagaw sa nutrisyon ng mga baboy natin sa feeds na kinakain nila. So, sayang po yung pagpapakain natin ng mga feeds kung may kaagaw lang din naman po sa nutrisyon yung ating mga baboy. Yun lamang po mga kapigi ang ating video. So, kung nagustuhan nyo po ang ating content, please don't forget to like and share our videos. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel mga kapigi. Maraming salamat po. Happy farming everyone!